this forecast reading is para sa mga water elements, the Pisces, Scorpio, and Cancer. Yan na, Lala Baby. Isang like, subscribes, and share lang po. So let's see the energy surrounding you para sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng Marso. Okay? So naririto ang tinatawag na the King of Wands, di ba? The Judgment, di ba? And the Queen of Wands, di ba? Ito yung tinatawag na alam mo ba yung it's like hari sa hari, di ba? Yan. Tinatawag na pareho silang, kasi parehong wands, di ba? Pareho silang wands sa maapoy, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag nagpapatagisan, di ba? It's like sinasabing, ikaw ang makinig sa akin, di ba? So nakikita mo dito masculine and the feminine side, di ba? Nang tinatawag na the Pisces, the Scorpio, and the Cancer, di ba? Yan. So ito, ibig sabihin nito, yung tinatawag nasa gitna, 'di ba? Ano itong nasa gitnang ito? Yung tinatawag na the judgment, okay? So ibig sabihin nito para magkaroon ng tinatawag harmony, 'di ba? Yan. Ibig sabihin nito, huwag magpatagisan, 'di ba? Huwag magpataasan ng ego, 'di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag someone, kailangang merong mag-stop down, 'di ba? Yan. It's like ito ang tinatawag na the masculine and the feminine, okay? Kailangan ang isa mag-stop down. Either itong king i-stop down siya sa queen or the queen magpapasakop siya sa hari, 'di ba? Kung kaya nakikita dito yung tinatawag na it's more about submission, okay? Submission yourself, 'di ba? Sino sa kanila, okay? Yung tinatawag kasi parehong ano ito Ibig sabihin pareho sila ng tinatawag, maaring pareho sila matapang, 'di ba? Pareho silang matalino, kumbaga nagpapatagisan, 'di ba? Yan, nagpapatagisan. It's like ito kasi yung tinatawag non-negotiable, 'di ba? Yan. Pero ito, negotiable. Okay? Yan. It's like, pag sabihin na natin, patawarin mo ako. 'Di ba? Water sign, madali sila magpatawad. Pero itong isang ito is yung tinatawag nek-nek mo. It's like pagdusahan mo ang ginawa mo, 'di ba? Kasi very very masculine, 'di ba? So ito naman very feminine. It's like patawarin mo na naman siya, daddy. Daddy, patawarin mo na naman siya. Kumbaga sabi naman na ay hindi dapat pagdusahan mo, okay? Nahulog ka sa school, walang go out, walang party, 'di ba? So ibig sabihin nito, kaya ito narito sa gitna. It's all about submission, okay? Sino ang magsasubmission? It's like stooping down, 'di ba? Yan. Stooping down, nakita na yata yung kanot ko. So let's see. Ano ba naman ito? So let's see your other energy, okay? So naririto. Okay, wait. Yan ha. Naririto ang tinatawag na ano ito? The Seven of Cups. Yan ha, okay. So, ibig sabihin nitong the Seven of Cups na ito is tinatawag na kabig. Yan ha, kabig lang siya ng kabig. Diba? Yan. So, naririto yung tinatawag the Temperance. Diba? It's like tinatawag na the purity of your soul. Diba? The kindness of your soul. Diba? So, meron naman dito yung tinatawag na, yan no? Diba? Ito yung tinatawag na the chosen. Chosen by God, diba? You are the chosen one, diba? Yan. So, ano ang nakikita ko dito? Diba? Yan. So, meron dito, it's like, sarili lang niya ang iniisip niya. Diba? Yan. Kasi kita mo naman. Yan ha. Sarili lang niya. Okay? Yung tinatawag, ay, akin ito, ay, ako ganyan. Diba? Ganyan. Diba? It's like, about sarili lang niya iniisip niya. Diba? Pero dito, naririto, yung tinatawag na, the Temperance, the Sagittarius, di ba? Ibig sabihin, ito'y taong mapang-unawa, di ba? So, ibig sabihin nito, merong
tao dito with the fire elements, di ba? It's like Michelangelo, Saint Michael, Raphael, di ba? Ibig sabihin nito, pinapalampas na lang niya ang pagiging ganid ng taong ito, di ba? Yan, inuunawa niya ang pagiging ganid, makasarili, di ba? Yan, it's like merong pagkaisip bata, may tinatawag hoarder, di ba? Yan, ito, di ba? Yan, kumbaga dito, sarili lang niya iniisip. So, itong taong ito, it's like an angel. Malawak ang kanyang pangunawa. Di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na kaya ito'y the six of wands. Yan, ha? Ito'y taong tinatawag na ito siya, di ba? Dito siya dinedescribe. Yan, ha? Dinedescribe. Okay? Yan. So, maybe sabihin na natin kung sino man itong napili. It's like this is the father, the mother, the guru, di ba? The teacher, the universe, the heaven, the God the Father, di ba? Kung sino itong napili niya, ibig sabihin, ito yung tinatawag the chosen one, di ba? Yan. Mas matured. It's like ito yung tinatawag na, alam mo ba yung sa Bible na dalawang magkapatid, di ba? Yung isa-isa tinatawag na nawala. Hindi ko alam, nalimutan ko na. Turuan nyo ako, okay? Dahil hindi naman ako talaga expert sa Bible. May dalawang magkapatid, okay? So ito dito dinidescribe. It's like a parents. May dalawa siyang anak. Okay? Yung isa is tinatawag na walang hiya, yung isa nasunod sa magulang, di ba? Kumbaga nung natagpuan yung batang yun, yung walang hiyang batang yun, ibig sabihin, siya pa yung ipinaghanda ng kanyang amang hari, di ba? Kinwestiyon ngayon siya nung isang anak niya. Sabi nung isang anak niya, ay ba't siya pinaghahanda mo, wala naman niyang ginawa sa iyo, kundi laspagin ang iyong di ba, kayamanan, dalhin ka sa kahihiyan, di ba? Yaan. Ay bakit ikaw, iyon ang iyong itinatawag na pinagbubunye, di ba? Saan nakita ko dito ay merong magkakapatid. It's like tinatawag laban, okay? Laban ng magkapatid. Yaan. So kung kaya dito nakikita yung pangunawa ng magulang. It's like sinasabi, abay kita'y magdiwang, tayo'y magdiwang sapagkat ang iyong kapatid is bumalik na, di ba? Nagbalik na siya. Di ba? Nasa Bible yon, di ba? Yung magkapatid. Okay? Kung sino yung walang hiya noong natagpuan, noong umuwi, siyang ipinaghandang maigi ng kanyang ama, di ba? At yung isa namang ay yung tinatawag na very very submissive sa kanyang magulang is hindi ipinaghanda, di ba? So ibig sabihin ito'y pagpupunyagi, di ba? Pagpupunyagi ng isang magulang, di ba? Okay? Pagpupunyagi ng isang magulang na ang kanyang anak na naligaw ay muling nagbalik. Kumbaga dito yung tinatawag na ito yung tinatawag na nagbago, nagkaroon ng awakening, di ba? Nagkaroon ng rebirth. Rebirth, is that a rebirth? Transformation. Nagkaroon ng transformation, di ba? So, kita mo naman siya, kita mo yung kanyang tinatawag na lifestyle, maybe from the past, di ba? Pero siya'y muling nagbalik at siya yung tinatawag na ipinaghanda, di ba? Ipinagpunyagi. Kumbaga dito, tuwan-tuwa yung ama, ang kanyang anak is bumalik, di ba? Kumbaga bagong tao, natagpuan, di ba? Natagpuan, palakpakan. Ewan, yan na nakita ko.